Pesadong balita sa mundo ng NBA ngayon, Joel Embiid, hindi totoo ang injury, biglang gumaling. Zach Edey nangunguna sa Kia NBA Rookie Ladder. At umulan ng tres sa TD Garden, mahigpit na depensa ng Boston. Pinaglaruan ni Curry. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang November 12 ay mukhang isang petsang dapat tandaan sa mundo ng Sixers. Dahil sa halip na patuloy na inilista si Joel Embiid bilang hindi maglalaro dahil sa pamamahala ng kaliwang tuhod, binanggit ng Sixers ang 3-game suspension ng All-Star Center sa kanilang injury report para sa laro ngayong Huwebes ng araw laban sa Clippers. Ang pagbabagong ito ay nagpapahiwatig na si Embiid ay biglang itinuturing na eligible at handang maglaro sa susunod na 3 laro ng Sixers, isang kondisyon ng NBA suspension, kaya't inaasahan siyang maglalaro sa kanyang unang laro ng season sa November 12th laban sa Knicks sa Wells Fargo Center. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, si Embiid ay nakahanda ng maglaro sa gabing iyon. Ang susunod na 3 laro ng Sixers na may 1-5 record ay sa Miyerkules laban sa Clippers, Sabado laban sa Lakers at Lunes laban sa Hornets. Si Paul George na nag-debut para sa Sixers sa kanilang pagkatalo sa Suns ay nakalistang probable para sa laban sa Miyerkules kontra sa kanyang dating koponan. Siya ay hindi naglaro dahil sa left knee bone bruise. Pinatawan ng NBA si Embiid ng suspension dahil sa pagtulak sa Philadelphia Inquirer columnist na si Marcus Hayes noong Sabado ng gabi sa locker room. Matapos magsulat si Hayes ng isang kolum noong Oktubre 23 na binanggit ang namayapang kapatid at batang anak ni Embiid sa unang bahagi ng artikulo. Noong isang araw, nakipag-usap si Embiid sa mga reporter sa unang pagkakataon mula noong training camp. Bagaman hindi nagbanggit si Embiid ng eksaktong petsa ng kanyang pagbabalik, sinabi niyang medyo maayos ang pakiramdam ng kanyang kaliwang tuhod sa mga kamakailang 5-on-5 scrimmage. Hindi talaga kasi hindi ito tiyak, ani Embiid nitong Sabado. May mga magandang araw, may mga hindi rin, kaya sa tingin ko medyo walang saysay kung pipili ako ng partikular na araw. Nasa proseso pa rin ako ng pagbabalik sa tamang kondisyon para sa laro. At nais ko talagang bumalik ng 100% dahil sa tingin ko sa mga nakaraang taon, marami na akong nagawa at naglagay ng sarili ko sa panganib para sa team na patuloy kong gagawin. Pero sa tingin ko ngayon ay ang tamang oras para tiyakin na maayos ang lahat at mukhang patungo sa magandang direksyon. Medyo maayos naman ngayon, lahat ay patungo sa tamang direksyon para makapagsimula tayo ng isang mahabang season at ilang taon na maganda. Kung maglalaro nga si Embiid sa Nobyembre 12 laban sa New York, sisimulan niya ang kanyang season laban sa kopo ng nagtanggal sa Sixers noong nakaraang playoffs. Ang larong ito ay unang laban din ng Sixers sa NBA Cup. Makakalaban din nila ang Magic Nets at Hornets sa susunod na buwan para sa East Group A competition. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi ito ang rookie class ng nakatatandang kapatid mo. Nakatatanda na ang ibig sabihin ay mga ipinanganak at nakatutok 12 buwan na ang nakalipas sa mga nagde-debut sa NBA. Ang class of 2023 ay nagkaroon ng matinding laban sa tuktok ng Kia Rookie Ladder sa pagitan ng center ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama at ng big man ng Oklahoma City Thunder na si Chet Holmgren na nagpamangha at tumagal halos buong season. Si Wembanyama ay nakikita ng magiging isa sa NBA's top 100 habang sina Holmgren, Brandon Miller, Derek Lively at ilan pang iba ay may potensyal na maghangad ng All-Star, All-NBA at maging Hall of Fame. Ang class of 2024, ayon sa mga unang pagsusuri, mas kakaunti ang kontribusyon ng karamihan sa mga bagong NBA players. Medyo mabagal ang simula at tanging 2 baguhan lang ang may average na 10 puntos, 4 ang may average na 5 o higit pang rebounds, at 2 ang may 3 assists o higit pa kada laro. Pero mahalaga rin ang mga rotation players, sixth men at mga mapagkakatiwalaang starter. Bagaman maaaring kulang ang batch na ito sa superstar appeal, babawi naman ito sa pantay-pantay na labanan para sa Rookie of the Year, Roy, at madalas na nagbabagong top 5. Dito nga ay nangunguna si Zach Edey ng Memphis Grizzlies. Ang kanyang season stats ay 11.1 points per game, 6.5 rebounds per game, 0.9 blocks per game, draft pick number 9. Tawagin man itong recency bias, napakaganda ng ipinakita ng 7 feet 4 inches. Napamalit para kay Steven Adams.
Nagpakitang gilas si AD nitong Martes na may 25 puntos, 12 rebounds at 4 na block sa loob ng 29 na minuto laban sa Brooklyn para sa kanyang ikalawang magkasunod na double-double. Ang kanyang pag-angkop sa sistema ni Coach Taylor Jenkins sa Memphis ay may inaasahang malaking epekto at hindi rin nakapagtataka ang mga napaagang paghahambing sa kanya kay Yao Ming, ngunit galing Canada kaysa sa China. Ang naging pangalawa sa listahan ay si Bob Carrington ng Washington Wizards. Ang kanyang season stats 10.3 PPG, 4.3 RPG, 4.8 APG draft pick number 14. Si Carrington at ang kanyang kakampi na si Keyshawn George ay nakakuha ng papuri mula kay Draymond Green ng Golden State Warriors dahil sa kanilang enerhiya at tapang noong Lunes sa DC. Ang 6'4" point guard from Pitt na ang tunay na pangalan ay Carlton na medyo klasiko pakinggan ay may 16 na puntos, 8 rebounds at 7 assists noong gabing iyon. Siya ay may average na 50% shooting sa kanyang mga attempts mula sa 16 na talampakan hanggang sa 3-point line. Samantalang final rematch sa pagitan ng Boston Celtics at ng Golden State Warriors. Well, sa unang quarter unang nakapuntos ang Boston sa ginawang alley-oop dunk. Curry nagmamadali, sinayawan ng depensa ng Boston. Off the glass, pasok, unang nakapuntos ang greatest shooter of all time. Derrick White mainit pa rin. Back-to-back tres ang pinakawalan. Napa-time out tuloy si Steve Kerr. Buddy Hield kakapasok lang. Impact agad. Isang tres ang ginawa mula kay Curry. Sinundan pa ito ng Gary, Curry at Draymond Green connection for 2 points. Curry ulit. Binasag ang depensa ng Celtics. Magandang pasa ang ginawa patungo kay Gary Payton sa ilalim. Basket. Score 19-19. Nang agresibong umatake si Jonathan Kuminga. Ngunit isang malupit na bawi ang ginawa ni Tatum. Isang 3-and-1 ang ginawa. Natapos ang first quarter sa 19-24. Sa ikalawang quarter, si Kuminga ang unang nagtrabaho, isang 3 ang pinakawalan at isang alley-oop dunk ni Jackson Davis. Wala nang 8 at kalahating minuto. Si Kyle Anderson naman ang nagpakitang gilas. 3 sunod-sunod na 3 ba naman ang ginawa. Napa-time out ng maaga ang Boston. Peyton Pritchard umatake. Sinayawan ang depensa ng Warriors, gumawa ng jumper, basket. Ngunit bumawi agad ang Warriors. Curry, magandang pasa patungo kay Gary Payton para sa isang easy layup. Ngunit napa-timeout bigla si Steve Kerr dahil sa tres ni Jason Tatum. Curry nakatanggap ng mahigpit na depensa. Ngunit hindi na ito naging mahalga dahil isang tres ang nakuha. Pasok, Andrew Wiggins, hard drive over sa center ng Boston. Off the glass, basket, at isang end one sa loob mula sa magandang pasa ni Curry. Wala nang isang minuto sa ikalawang quarter, isang tres ulit sa Warriors at ngayon mula kay Moses Moody at may kasama pang basket sa buzzer para tapusin ang laro sa second half. Curry agad ang unang nagpakawala ng tres. Pasok. Ngunit Holiday umatake sa ilalim. 2 puntos ang ginawa. Curry ulit nagmamadali. Isang jumper ang ginawa over White. Basket. Horford nagparamdam. 3 para sa Boston at isang magandang finish sa ilalim. Wala nang 10 at kalahating minuto. Isang alley-oop ang ginawa ni Green patungo kay Jackson Davis. Moses Moody umatake sa loob. Nag-fake. Sablay. Pero nilinis sa tip-in. Curry pumasok sa loob. Mentis. Ngunit Davis ang sumagip. Derrick White maiipa rin. Isang 3 ang pinakawalan. Basket. Sumama pa si Tatum. 3 para sa Boston. Ngayon naman, Draymond Green walang takot na inatake ang center ng Boston. Pasok. At Wiggins bumabawi. Nagtuloy-tuloy sa dulo para sa isang layup and one. Sa puntong ito, halos nasa 3 na ang laro mga kaibigan. Score 64-68. Nang magawa ni JT ang back-to-back deep 3. Jason Tatum umatake sa ilalim, iniwan si Kuminga. Basket, hindi naman nagpatalo si Curry. Pinaglaruan ulit ang depensa ng Boston. Isang step back 3 ang ginawa. Pasok. Pritchard sumubok ulit sa 3. Bumawi. Buddy Hield. Tumulong ulit kay Curry. Isang 3. Pasok. Superstar duty. JT isang 3 ulit. 17 points for Tatum. Umulan ng 3 mga kaibigan nang naitama ulit ng Boston ang 3 mula kay Hauser. At 3 ulit sa Warriors mula kay Kuminga. At long 3 ulit kay Pritchard for Boston. Sa ika-4 na quarter, Draymond dilinis ang missed. Pasok. Lead ng 5 puntos ang Boston nang magawa ulit ni White ang isang 3. Ngunit nanatiling dikit ang score dahil sa effort ni Wiggins. 5 minuto ang natitira sa 4th quarter. Nagkamali ang Boston, iniwan sa labas si CHF Curry. Pasok, 1-point game.
Wiggins tumutulong, isang jumper ang ginawa. Pasok, 14 points for Wiggins. Curry ulit, iniwan sa ilalim. Basket, kasama ang isang quick pass patungo kay Hield at tinapos sa isang left-handed layup. Curry ulit mga kaibigan, mismatch kontra center ng Boston. Iniwan, pasok ang layup, ngunit bumawi agad si JT, isang jumper ang ginawa and one. Curry pumasok sa loob, block, sinagip ni Looney, 50 segundo para maglaro. Splash bodies connection, isang tres ang nagawa. Timeout ang Boston. Boston buhay pa nang makakuha pa ng 3 si Horford. Ngunit sa pagtatapos, panalo pa rin ang Warriors. Jason Tatum 32 points, Stephen Curry 27 points. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.